Humayog at maglakbay pawa, walang kalilimutan kami. Sige Tom, humayog at maglakbay pawa, walang kalilimutan kami. Patawad po, Itay! Nagising ko po ba kayo? Ben, kukuha ka na naman ng candy, ano? Wala po! Hindi po ako kumukuha! Tignan niyo po, wala po ako kinukuha! Huwag ka rito sa loob. Doon ka sa labas maglaro. Doon, dali ka. Mainit po ron. Abay, magsalakot ka kung naiinitan ka. Wala po naglalaro sa labas eh. Hindi masaya ron. Ay, nakakainip. Sana may mangyari maganda. Hindi. Ayoko na. Hindi na kita bibigyan pa ng pera. Eh, hindi po ako makakapamingit ng walang si Ma-Atleting. Oh, di wag kang mamingwit. Oh, sige na naman po, Tia Polly. Hindi po magiging masayang bakasyon ko pag di po ako nakapangisda. Ano bang ginagawa mo sa sentimong binibigay ko sa'yo? Katulad nga po ng sinabi ko, nagasta ko po. Binibili mo ng candy at kung ano-ano. Opo, ibinili ko po ng candy at bumili din po ako ng... At ano pa ang binibili mo, Tom? Ano po? Nakita mo na. Binibili mo ng walang kwentang bagay ang pera mo. Nagugutom po kasi ko pagkatapos ko maglaro. Umuwi ka at kumain dito. Kailan ka ba humingi ng pagkain na hindi kita binigyan? Sige na po, Tia Polly. Hindi na po ako bibili ng candy. Talaga pong bibili ako ng si Ma-Atleting. Hindi! Sinabi ko nang hindi. Walang magbigay sa akin ng pera. Totoong ginasta ko nga sa kung ano-anong pera ko. Kasi naman, nakakainip ang walang magawa eh. Nakakawalang gana naman pag natapos ang bakasyon namin ng walang nangyayari maganda. Sana may mangyaring hindi ko makakalimutan. Huh? Ay, oo nga pala. Sid, ano ka ba? Huwag mo akong istorbohin. Ay, nako, sa tingin ko, hindi mo pa alam. Ano na naman yun? Darating na ang samahan na magpapalabas ng drama dito sa ating lugar. Ha? Talaga? Kailan sila darating? Hindi ko lang alam. Kanino mo nalaman? Sino nagsabi sa'yo? Nadinig ko lang na pinag-uusapan ng mga matatanda. Bakit hindi ka nakinig ng mabuti? Nakinig naman ako, Tom. Kaya lang, bigla na lang silang pumasok dun sa may inuman. Kaya hindi na ako dun nakasunod. Hindi bale. Ako na lamang ang magtatanong. Iya. Sino-sino kaya sila ngayon? Mary, nandiyan ka pala. Tom, pasensya ka na sa akin kanina ha. Sa mga nasabi ko sa'yo. Baliwala yun, Mary. Totoo naman lahat ng sinabi mo eh. Oh, heto. Mary, pinapahiram mo na ako? Bigay ko na lang yan sa'yo, Tom. Gusto mo bang bayaran yan? Oo, babayaran ko pag binigyan ako ng pera ni Tia Polly. Eh, bigay ko na nga lang yan sa'yo. Huwag mo lang wawaldasin.
Tandaan mo, Tom, ha? Hindi na kita ulit bibigyan dahil hindi tamang ikaw lang ang binigyan ko at si Siday hindi. Tama nga. Kaya mo, huli na to. Salamat sa'yo, Mary, ha? Kamusta po, Ginoong Rogers? Oh, ano, Tom? Totoo po bang may darating ditong samahan ng mga artista? Baka sa 1 linggo pa yon. Ano pong pangalan? Naku, hindi pa naman yata darating ang mga yun eh. At saka wala akong kagusto-gusto sa mga dramang palabas. Sa liwasan po ba ulit gagawin? Ganun na nga, nagpadala sila ng sulat kay Kelly at humingi ng kahoy na gagamitin. Bakit po, Ginoong Rogers, kilala po ba ni Kelly ang mga tao sa samahan na yon? Ang sabi ni Kelly matagal na niyang kakilala ang namumuno sa samahang yun at palagay ko'y magkakasundo sila. At walang kaduda-duda na darating ang mga yun dahil magkakilala sila ni Kelly. Kung ganun po, darating po talaga sila, di po ba? Tom, gustong-gusto mong makita ang palabas, ano? Opo, mahilig po kasi ako sa drama eh. Talagang mahilig ka sa drama, ano, Tom? Tuwang-tuwa po ako pag nakakapanood ako ng mga ganung palabas eh. Kumusta po, Ginang Sharp? Meron po ba kayong bibilin ngayon? Kumusta po? Bibili po ako ng 2 sentimo na candy. 4 na candy sa 2 sentimos, Tom. Sige, kumuha ka na. Eto po ang bayad. Maari na po bang makuha ko yung telang binili ko ng isang araw? Opo, sandali lang po at ibabalot ko na. Ano kaya masarap dito? May dumarating na barko! Dumarating na ang barko! Ayun na yung barko! Dala sa pagbubuanda, ha? Ang sabi ng tatay ni Ben, baka sa 1 linggo pa daw ang dating nun eh. Ano kaya ang drama ipapalabas nila? Mas gusto ko ang sirko sa mga drama. Ako, mas gusto ko ang drama. Madamdamin kasi. Tama, Tom! Makakakita ako ng prinsipe at magagandang prinsesa. Makakakita rin ako ng hari, duke at mga pirata. Hindi naman totoong hari at duke sila eh. Inaarte lang nila yun. Kung magaling ang artista, para na rin tunay ang pagganap nila. Ang gusto ko talagang makita, yung tunay na hari. Hindi yun umaarte lang siya. Kaunti ba? Tama na! Nakadaong na po tayo. Dahan-dahan lang po sa pagbaba. Isa-isa lamang po. Dahan-dahan lang. Halika. Hoy! Umalis kayo sa daan! Umalis kayo sa daan! Tumawid kayo! Tumawid kayo! Hoy! Tumawid kayo, Jay! Naglalaban sila. Ngayon, Edmond, ang buhay mo ay nasa kamay ko! Humanda ka! Hindi ako natatao sa'yo! Huwag ko patawanin. Ililibing ko ang buhay mo dito sa St. Petersburg. Tandaan mo yan! Tignan natin! Isang paglalaban, naglalaban sila. Sana may umawat sa kanila. Ngayon lang ako nakakita ng totoong nag-iispadahan. Hindi, mas malakas siya kaysa sa matanda. Yan ang bagay sa'yo. Hindi ka patas lumaban. Naku!
Kayan, natambad, namasdan mo, natalo ko ang mahal mo. Edmond! Edmond! Naku, kawawa naman. Kawawa naman Huminahon kayo mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood. Ang mga eksenang nakita nyo ngayon ay halaw lamang sa dulang ang puting rosas ng Rochefort. Ang mga nagsiganap ay ang mga batikang artista ng tanghalan na pinangungunahan ni Samuel Keane. Hindi ko lang pala yan eh. Buhay pa kasama rin namin ang magandang lalaking si Edmond Dahl at si Rosalinda Russell, ang kabigha-bighani naming bilang babae. Mga kaibigan, kami ang samahan ng mga artista ni David Galick na nagtatanghal na at kilala sa ilang bayan sa Europa at nagtungo rito sa inyong bayan ng St. Petersburg. Sana mga kaibigan ay nagustuhan ninyo ang ilang eksena sa aming palabas. Maraming salamat sa inyo. Ang galing. Wala ako, hindi totoo. Hindi ko nga inisip na hindi totoo yun eh. Ako po si David Galick, ako po ang namumuno ng aming samahan at ang batang ito naman ay si Lizette, ang sikat na artista. Inaasahan kong magkikita tayo bukas sa aming pagtatanghal. Galing ninyo. Manonood kami. Sigurado yun. Manonood kami. Papalabas na sila bukas! Magtatayo sila ng tanghalan sa may bahay namin. Ano kaya ang itatanghal nila? Maaari kayang matapos nang itayo ang pagtatanghalan mamayang gabi? Pero bukas pa po ng gabi ang inyong pagtatanghal, di po ba? Marami kasing dapat na ihanda. Hoy, pagigatan nyo yan! Maraming babasagin na nasa loob niyan! Gayon. Itayo nyo na ang pagtatanghalan ngayong gabi. Mas maaga kami magsisimula. Mas maraming tao manonood sa amin. Magbabayad kami ng mas malaki. Sige po. Siguro kasi edad lang natin siya. Ang ganda niya, Tom, di ba? Siya yung artistang bata. Oo, ang ganda nga niya. Kumusta ka? Maganda ang araw ngayon, di ba? Oo nga. Maganda rin naman ang araw kahapon. Maganda rin, tama siya. Magtatanghal kami dito bukas. Manood kayo, ha? Oo. Sa harap ng bahay namin itatayo ang pagtatanghalan nyo. Ganun ba? Di siguro manonood ka rin. Oo, manonood din ako. Ikaw, gusto mo rin manood? Ewan ko. Kung papayagan ako ng nanay ko. Papayagan ka niya. Huwag kang mag-alala. Ang palalabas namin bukas ay para sa mga bata talaga. Totoo? Ang samahan lang namin ang merong tula na para sa mga bata lang. Panoorin nyo. Maganda, malungkot at nakakaiyak. Gusto ko ng dulang nakakaiyak. Kaya nga, panoorin mo. Oo. Bakit ba malungkot yun? Abi ako doon. Hindi ko maaaring sabihin. Bakit? Panoorin nyo na lang para malaman ninyo. Ano naman ang pamagat nun? Ang pamagat ay si Lisette, ang batang api. Lisette? Teka muna, hindi ba Lisette din ang pangalan mo? Oo nga. Lisette, nagkasundo na kami. Bantayan mo ang mga dala natin. Mamaya darating na ang mga karwahe magdadala niyan sa liwasan. Sumama ka na sa kanila. Mauna na ako doon. Tanda mo ang billing ko. Opo, Amo. Lalakad na tayo. Tayo na kayo. Siya nga pala. Ikaw, maaari mo ba akong tulungan? Paano naman? Makikita mo rin. Sabihin mo lang na tutulungan mo ako. Tutulungan? Aba, oo. Huh? Palagay ko, tamang lugar na ito. Magdikit na tayo dito. Tama, maraming dumaraan dito. Tom! Ikaw pala, Becky. Ano ginagawa niyo, Tom? Magdidikit kami ng patalastas. Tama. Talastas? Ayan. Basahin mo, Becky.
David Calic Jr. at mga kasama, kilala sa buong mundo na ngayon ay naririto na sa St. Petersburg upang magtanghal sa ika-28 ng Hulyo, kasama ang mga sikat na artistang tanyag sa larangan ng tanghalan na sina Samuel Keane, Edmond Dahl, Rosalind Russell at ang pinakamagaling na batang artistang si Lisette. Anong kanyang apelido? Lisette lang, wala na. Siya nga pala si Lisette. Ikaw yung pinakamagaling? Hindi naman pinakamagaling. Pang-akit lang yan sa patalastas. Ganon? Kaya kayo nagdidikit? Panoorin mo kami bukas, ha? Oo, ang bayad ay 30 sentimo sa matatanda at 15 sentimo sa mga bata. Ay, kaya ko palang bayaran ng pagpasok ko. Naku! Oh! Bakit, Tom? Ano yun? Kailangan ko pala magbayad para makapanood ako. Talaga namang ganun, di ba? Naku po. Tom, bakit paano pa yun? Kasi, paano na ako? Ginusto ko lahat ng pera ko sa candy. Masyado kasi kong gastador eh. Ano na? O, dadan! Ayan, ayos na! Sa bateryado! Oh, sige! Ayos na ba dyan? Ayos na rito! Ingatan nyo yan! Oh, hihilain ko na ang pababa ang telon! Narito na po ako. Mabuti naman. At narito ka na. Maaga kang nakabalik, Lisette. Mabilis po ako natapos dahil tinulungan ako ng mga batang taga rito. Mabuti. Meron ka pang isang gagawin. Ano po yon? May butas ang ginagamit nating telon sa may likod. Tahiin mo yon. Opo. Datok na ako. Di matulog ka na, wala nagbabawal sa'yo. Ganun na nga ang gagawin ko. Oh, sige, Mary. Sige, Sid. Tia Polly, may ipapakiusap po sana ako sa inyo. Aba, Tom, ganyan-ganyan din ang sinabi mo sa akin kanina. Tia, kailangan ko po talagang ipapakiusap ko sa inyo. Ano nga yun, Tom? Bigyan niyo po ako ng pera. Hindi ba sinabi ko na sa iyong hindi? Oo nga po, pero gusto ko pong manood ng pagtatanghal. Oo, nakita ko ang patalastas nila. Isa na naman yung walang kwentang pagtatanghal na di dapat mapanood ng mga bata. Hindi po ganun yun. Ang sabi po nila, ang pagtatanghal na gagawin bukas ng hapon ay para sa mga bata talaga. Maaari din po kayo manood. Wala akong balak na panoorin yon. Ako man. Gusto ko pong manood noon. Sige, manood kang mag-isa. Kasi po, wala po akong... Wala kang ano? Pera po. Ang bayad po ay 15 sentimos. Ang mahal naman. Tom, wag ka nang manood nun. Marami ka nang nagastang pera. Nakikiusap po ko sa inyo, Tia Polly. Hindi! Meow! Meow! Hindi ikaw ang tinatawag ko, Peter. Ano yun, Hak? Tom, may papakausap sana ako sa'yo eh. Ba't ka nagulat? Alam ko na sasabihin mo, tungkol din sa pagtatanghal, di ba? Oo, peramin mo naman ako ng 15 sentimos. Ikaw din? Ano ako rin? Gusto ko rin manood, kaya lang wala akong pera eh. Ba't hindi ka humingi sa tiya mo? Humingi na ako, ayaw na akong bigyan. Kay Mary na lang. Ayaw din niya akong bigyan eh. Hindi mo mapapanood ang pagtatanghal. Mapapanood, panonoorin ko yun. Paano nga, Tom? Yun ang malaking tanong. Peter, tumahimik ka. Paano na? Akong bahalak. Magkakaroon tayo ng pera. Bukas na bukas din. Sige.
Hindi ko alam kung saan ko kukunin ang perang kailangan ko. Mag-iisip ako ng paraan para magkapera ako at makapanood. Kailangan mapanood ko yung bukas. Kailangan. Sid! Sid! Gising na! Naantok ako. Mas maaga ka natulog kagabi, di ba? Bakit pa ang aga-aga mong magising kapag bakasyon? Kailangan ko ng payo mo. Payo ko? Oo. Anong dapat gawin ng isang tao kapag hindi niya matubad ang pinangako niya? Ang alam ko, di ba dapat tumupad siya sa pangako niya, di ba? Oo, sa palagay ko. Siyempre, mahihiya ka rin pag hindi ako nakatupad sa pangako ko, hindi ba? Sandali lang. Ah, ang ibig mo sabihin, hindi ka mapapaya? Oo, mapapaya din ako. Kaya nga, ikinalulungkot kong sabihin na sisirain ko ang pangako kong binatawan sa isang kaibigan. Ano ba yung ipinangako mo? Huwag mo na itanong pangako to ng lalaki sa lalaki. Kaya nga, ano nga yun? Maari ko matupad yun kung ipapangako mong tutulungan mo ko, Sid. Kung tutulungan kita? Oo, kailangan ko ang tulong mo, kapatid ko. Pero paano naman kita matutulungan? Ha? Tutulungan mo ako kung ganun. Sabi ko na nga ba at hindi mo ako pababayaan. Ikaw ang mahal ko, kapatid. Salamat. Ang bait-bait mo. Teka nga pala, Sid. Magkano nga pala ang pera mo ngayon? Konti na lang. Bumili kasi ako ng aklat ng isang araw eh. Sabihin mo sa akin, magkano nga? 32 sentimos. Ha? 32 sentimo lang? Ikaw naman, sabihin mo sa akin, magkano ang pera mo? Ako, 3 sentimos lang eh. 3 sentimos lang, pero ang sabi mo pa sa akin, 32 sentimos lang sa akin, na akala ko mas malaki ang pera mo. Pasensya ka na. Ipautang mo na sa akin yung 32 sentimos mo. Sige na, Sid. Ayoko. Oo, di ba sabi mo tutulungan mo ko? Yun yung sabi mo kanina. Ano? Matutulungan kita kapag pinahiram ko sa'yo ang pera ko? Oo, Sid. Sige na. Wala na bang ibang paraan? Kinalulungkot ko sabihin, wala na. Kailangan ko ng 30. Hindi pala. 27 sentimos ngayon. 27 sentimos? Oo. May 3 sentimos na ako, kaya 27 na lang. Alam ko na. Siguro to may balak kang panoorin yung pagtatanghal, ano? Oo. Tama ka. Tama. 15 sentimos lang ang bayad ng bata. Alam ko, kaya lang nakapangako na ako kay Hak na babayaran kong pagpasok niya ron eh. Yun ba yung pangako na lalaki sa lalaki? O sige, ipahihiram ko na nga sa yung pera ko. Talaga? Naku, salamat! Oo na, teka. Kailangan ko naman ngayon ng 15 sentimos dahil manonood din ako ng pagtatanghal. Ano? Manonood ka rin ba? Natural, gusto ko yatang nanonood ng drama. Baka hindi ka payagan ni Tia Polly dahil maliit ka pa. Hindi pa pwede. Huwag kang mag-alala. Sigurado, papayagan niya ako. Gusto kong panoorin si Lisette, ang batang api. Bakit alam mo ang pangalan ko? Kilala mo ko? Kahapon, niyaya mo umunod ng pagtatangal nyo habang itinatayo pa to. Natatandaan ko na. Namamasyal ka ba? Matagal pa kasi bago magsimula ang pagtatanghal namin.
Lisette, manonood pala ako mamaya. Sige, manood ka. Hindi mo na kailangan magbayad sa pagpasok. Bakit? Hindi kami nagpapabayad sa mga ulilang bata at saka wala ka naman yatang pambayad, di ba? Wala pa sa ngayon. Pero mamaya, meron na. Pahiramin ako ng kaibigan ko. Nangako siya sa akin. Meron ka palang kaibigan. Oo, matalik kong kaibigan. Siya si Tom Sawyer. Tom? Siya siguro yung batang tumulong sa akin kahapon na magdikit ng mga patalastas. Oo, siya na nga yun. Ang bait niya, di ba? Oo, naiinggit ako sa mga taong may kaibigan. Bakit? Wala ka bang kaibigan? Wala. Hindi ako maaari makipagkaibigan dahil palipat-lipat kami ng mga bayan. Oo nga, no. Makikita ko ba ang ilog kung lalakad pa ako ng konti? Oo, kung gusto mo talagang makita ang lawak ng Mississippi doon. Hindi. Sinabi ko na sa'yong hindi mo na kita bibigyan ng pera. Kaya nga po nakikiusap ako na pahiramin niyo ako. Ganyan ba kalaki ang pagnanais mong makapanood? Mabuti po pong wala na ako sa mundo kaysa hindi ko po mapanood. Anong kalokohan yan? Totoo po ang mga sinasabi ko. Para niyo ng awa, kailangan ko po ng 10 sentimos. Sige na po. At sa tingin mo naman, Tom, paano mo naman ako babayaran? Pahiramin niyo po ako? Wala akong sinabing ganon. Pero talaga bang babayaran mo ako? Opo, babayaran ko po kayo. Paano? Sabihin mo. Sa susunod pong pagbibigay niyo sa akin ng pera, bawasan niyo po ng 10 sentimos. Ayaw ko ng ganong paraan. Paano po ako makakapanood? May ipagagawa ko sa iyong trabaho at babayaran kita sa pagod mo ng 10 sentimos. Yahoo! Nagsisimula na kaya ang pagtatanghal? Hindi pa po, Inay. Palagay ko po hindi aabot si Tom sa oras. Sasama ang loob nun. Lumabis naman yata ang utos ko sa kanya. Oo nga, Inay. Kawawa naman po si Tom. Salamat ng marami sa inyong abala. Bumalik kayo sa ibang araw at dito na kayo kumain. Maraming salamat din po. Paalam. Paalam po. Mag-ingat kayo. Paalam! Paalam po. Bilisan na natin, Jim. Sinabi mo eh. Bilisan mo pa, Jim. Bilis pa. Ang tagal naman, oh. Ang pamagat nito, silisit ang batang api. Oo. Joe, bakit naman siya na api? Dahil pinagmalupitan. Oh, ganun ba? Ganun yun Storya. Oy, Becky! Hindi ba darating si Tom ngayon? Sabi niya, darating siya. May pinuntahan ba siya? Bilisan mo pa, Jim. Bilis pa. Wala nang ibibilis, hindi na kaya ng kabayo eh. Mahuhuli na ako. Kung hindi niya ako pinahiram ng pera, hindi sana siya mauutusan. Nasaan na ba si Tom? Tagal naman niya. Bakit hindi siya nagsabi sa akin? Nakakahiya sa amin na humiram ng pera sa mga babae. Makakarating yun sa oras. Hindi ko nga alam ang gagawin ko pag di siya dumating. Nako, Jim. Jim.
Magandang umaga mga kaibigan. Maraming salamat. Ikinagagalak ko ang inyong pagdating. Ang dula ng samahang Damigalik para sa mga bata ay malapit ang magsimula. Subalit ang palabas namin ito ay may bayad. Alam naming lahat kayo na narito ay binigyan ng inyong mga magulang ng 15 sentimos para makapanood. Upang hindi nyo mawala ang pera ninyong pambayad, isang batang kasama namin ang kukuha ng inyong bayad. Ilabas na ninyo ang inyong 15 sentimos at ilagay sa dala niyang lalagyan. Malapit na magsimula ang ating kapanapanabik na palabas. Ito po akin. Salamat. Ito. Lisette, heto ang bayad ko. Ito. Ikaw ang kapatid ni Tom. Nasaan ang kapatid mo? Siguradong darating na siya, Lisette. Sa palagay mo ba, Jim, madali mo lang matatapos yan? Huwag ka mag-alala. Malapit na to. Ayan. Hindi na ako makapaghintay. Nagsisimula na palabas ngayon. Teka, sandali na lang. Ha? Patay ka, bata ka. Nabali pa. Tatakbuhin ko na lang. Tom, sandali! Kaya kong takbuhin. Alis na ako. Mahigit 2 kilometro buhat dito agad doon! Alam ko! Tom! O sige, susunod na lang ako! Simula na! Tagutagin na ako! Simula na siya! At ngayon, mahal namin mga kaibigan, ikinalulugod namin ihandog sa inyo ang dulang Silisat ang Batang Api. Inaasahan namin ito'y kalulugdan ninyo lahat hanggang sa huli. Walang aalis. Lahat kayo ay nagbayad. Sandali lang po, Ginoo! Bakit? Ano yon, bata? Wala pa po si Tom. Maaari po bang maghintay kayo ng konti? Sandali na lang po. Sinong Tom? Kaibigan ko po siya. Hindi na kami makapaghihintay. Hindi namin tiyak kung siya ay darating pa o hindi. Nais na naming magsimula. Naiinip na ang lahat ng mga manonood. Makinig kayo lahat. Maghintay lang tayo ng konti pa. Maaari ba mga kasama? Check na darating si Tom. Nahuli lang siya dahil sa akin. Maaari bang tumahimik lang kayo mga kaibigan? Maghintay pa po tayo sandali. Nakikiusap po ako. Hoy, bilis! Bisa na! Malayo pa uwi ako eh. Oo nga, oo! Solid na lang yung bahay natin! Lizette! Sige na po, sandali lang po. Hindi tayo maaari maghintay. Mahuli tayo para mamayang gabi. Mga kaibigan, hindi na tayo maaari maghintay pa. Manonood na lamang si Tom sa gabi naming pagtatanghal. Hindi po siya papayagan mamaya ni Tia Polly. Maniwala po kayo sa akin. Wala na tayong magagawa. Kaya ngayon narito ang panimulang tugtugin. Sandali lang po! Sandali lang po, Ginoo! Ayun! Ayun na! Ayun na siya! Dumating na si Tom! Dali mo, Tom! Tom! Patawad, Tom! Tom, sinabi sa akin ni sila lahat. Patawad.
Mukhang tawag-tawa ang dating ko. Oo, tamang-tama lang. Ayos. Umabot pa na si Tommy! Pwede na kayong umpisahan! Di ba? Nakaabot ako sa oras. Ngayon, makakapanood ako ng isang magandang dula. Itaas na ang tabi!